Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Walk with Mary, ipahigayon na karong kadlawon. Samtang syudad sa Mandaue, andam na usab sa traslasyon. Day of mourning alang sa mga namatay sa Binaliw Trash Slide, ipahigayon karong Enero 16. Mga dagkong patigayon sa nasod ug kalibutan gihangyo, mububo og puhunan sa kalungsuran. Big time drug distributor ug tulo ka mga kauban nadakpan sa dakbayan sa Naga. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, syudad sa Mandaue andam na sa traslasyon ug mang-adlaw. Gipatuman na ang mga gikinahanglan nga pagpalambo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sayo kaganinang buntag, giinstular na sa sakop sa Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga tent sa Heritage Plaza at bang sa National Shrine of St. Joseph. Kinialang sa pagbutang og medical station o command post para sa traslasyon ug mang-adlaw. Ang City Engineering Office nagpatching usab sa bahin sa agianan sa motorkada nga adunay lubak-lubak ang dan. Lakip na ang Edil Rosario Street sa Barangay Gazo. Naibangag-bangag sir ba? Ito lang i-patching na sir para nindot ratanaon. Dili gin mato mahol ang pag-patch. Karong kadlawon, ipakatap ang personnel sa nagkadayang law enforcement offices aron sa pagbantay sa seguridad sa traslasyon. 2 hours before, deploy nami. Yes. Naka-deploy na tropa sa ilang respective post as early as 4 a.m. 16 ka mga security personnel ang ipakatap gikan sa Mandaue City Police Office, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire and Protection, CDRMO, Traffic Enforcement Agency of Mandaue Conteam ug Force Multipliers. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga abogado ni kontraktor Sara Diskaya og sa laing siyam ka mga akusado sa 96.5 million pesos nga Ghost Flood Control Project mohimo og dugang legal nga mga lakang human ni plead not guilty sa kaso. Usa sa ilang iduso ang petisyon to bail. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Nag-plead not guilty ang kontraktor nga si Sara Diskaya, ang presidente sa St. Timothy Construction nga si Maria Roma Angeline Raymando ug ang 8 ka mga official sa Department of Public Works and Highways kun DPWH Davao Occidental sa giatubang nga kasong graft and malversation of public funds subay sa 96.5 million Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Si Diskaya o siyam ka mga akusado ni atubang ngadto ni Judge Nelson Leco sa Regional Trial Court Branch 27 sa Lapu-Lapu City kagahapong adlaw alang sa gipahigayon nga arraignment. Ang legal counsel sa mga akusado gusto unta nga ipahigayon sa laing adlaw ang arraignment tungod kay maupay pagdawat nila sa resolusyon sa korte nga gibasurang ilang motion to quash information ug ang motion sa pagbalhin sa kustudiya sa mga akusado ngadto sa National Bureau of Investigation. Apan sigun pa sa korte nga bisan pa man og magpadayon ang arraignment, posible gihapon silang maka-file og legal remedies. Matod ni Attorney Joseph Randy Torrigosa,
Ang abogado sa akusado nga si Rodrigo Larete kinsa usa ka district engineer sa DPWH nga mo-file sila og motion. We will file a motion for reconsideration or petition for certiorari. So we will be moving forward without abandoning our remedies. Samtang sigun usab ni Attorney Paul Sato, ang legal counsel sa pito ka mga DPWH officials nga gipangandaman na nila nga daan o galing dili tugutan sa korte ang ilang motion. We are looking at several contingencies, and one of which is if the court will deny the motion to quash, so that we can be prepared in exercising legal remedies for our clients. Samtang ang abogado ni Raymando nga si Attorney Cornelio Samaniego planong mag-file og petition to bail og motion for joint ocular inspection ngadto sa revetment project sa Jose Abad Santos kung diin ang St. Timothy Construction mo imoabaga sa mga gastuhonon. Therefore, we might as well have an ocular inspection para makita, di ba? Kasi nagsasayang tayo ng oras dito kung nandun naman talaga yung project. Samtang nibutyag usab ang legal counsel sa lain pang mga akusado nga posible usab silang mag-file og petition to bail bisan pa man og non-bailable ang kasong giatubang sa ilang mga kliyente. Non-bailable, but if the prosecution is unable to prove that the evidence of guilt is strong, then even if it is non-bailable, the court may allow the accused to post bail. Ang mga DPWH officials gipaubos usab ni Judge Leiko sa 90 ka adlaw nga preventive suspension gawas na lang sa usa nga nag-retired na. Ang pre-trial ipahigayon karong Pebrero 3. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Department of Interior and Local Government wa pa masayod kung na makabalik ba sa nasod si kanhi Public Works Secretary Manuel Bunuan. Subay kini sa nagpadayong investigasyon sa flood control project sa nasod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Wala pa nakadawat og update ang Department of Interior and Local Government kung makabalik ba nga ri sa nasod si kanhi Public Works Secretary Manuel Bunuan. Taliwa kini sa mga nanggawas nga hungihong bahin ini. Mato di DILG Secretary John Vic Remulla nga wala sila nagkastoryanay sukad pa sa nangaging mga buwan. Mawala pa sila masayod bahin sa mga nanggawas nga report. Ilabi na nga gihimog ata nilang way pili ang gihimong investigasyon bahin sa mga questionabling flood control projects sa gobyerno. Dugang pa ni Secretary Remulla nga wala sila gipanalipdang tao bisan pa man og kaalyado, kabanay o higalaman ang pasangin lang ng urakot pinagi sa mong proyekto. May numdumang niadtong November 2025, gitaho sa Bureau of Immigration nga nakabiya na di ay sa Pilipinas si Bunuan. Taliwa sa subsob nga investigasyon sa legislatibong bahin sa maong mga proyekto. Apan walay gipatumang hold departure order ang Department of Justice ngadto kang Bunuan maong nakalarga siya. Apan adunay hinuon siya Immigration Lookout Bulletin Order. Nasairan nga igo lang gikuyugan ni Bunuan ang asawa niyang nipahiling sa tambalanan didto sa Amerika. Nanang panahona gisugyot sa Independent Commission for Infrastructure nga pakasuhan og kriminal ug administratiba si Bunuan kuyog gagubang DPWH officials bahin sa 95 billion pesos nga flood control project sa Bukawi, Bulacan. Gian Navarro, CCTN News. Gisusi na sa Cebu Provincial Government ang pagpanag-iya sa Bantugang Capitol Compound una pa maka-renovate sa palibot. Gibutyag ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Impases nga gamiton ang mga dokumento aron ihatag ngadto sa hingtungdang ahinsya. Lakip sa ilang himuon nga renovation ang Palace of Justice nga wa na gigamit human giguba sa linog diadtong 2013. Dugang ni Impases nga apil sa ilang subayon ang mga nangaging kasabutan kalabot sa paggamit sa mga pasilidad sa Kapitolyo. Sa gayon nga matuman kini, gamiton ang pasilidad sa Palace of Justice isip venue sa mga court hearing. Mosunod, Day of Mourning alang sa mga namatay sa Binaliw Trash Slide, ipahigayon karong Enero 16. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! If you love the beautiful Italian furniture you are surrounded when you travel in Italy or anywhere in Europe, now you can find already in the Philippines with our different branches in Luzon, Visayas, and Mindanao from the multi-awarded Italian export furniture manufacturer based in Cebu. You can visit our showrooms in SM Lemery, SM Lipa Batangas, Kingpo Boulevard, Davao City, SM Mind Pro, Zamboanga, SM Seaside Cebu, Limkitkai Cagayan de Oro, North Reclamation Cebu, Banilad Cebu, and other showrooms nationwide. You can have the best Italian quality designs and finishing of your dreams. Giardini del Sole. You will forget the price, but our quality will stay with you forever. Our Cebu Banilad showroom is located at Governor Cuenco Avenue, Barangay Gasambagan, Cebu City. The SM Seaside Showroom, 2nd floor, City Wings, SM Seaside, Cebu City. Visit our Facebook and Instagram pages for more information or visit our website at www.giardinifurniture.com. Giardini del Sole. Sa atong kasaulugan sa 2026 Sinulog Festival. So hinaut pa sa tabang ni Senior Santo Niño, malipayon ang atong pagsaulog sa atong Sinulog 2026 minus ang mga katalagman, mapalabda na to ang agyanan sa tubig, mapalabman o mapamabwan unta ang bulsa ug maminus-minusan ang korupsyon sa mga contractor, mga elected government official nga involved yani. Again, to all the visitors na karon sa Cebu, Viva Pit Senior! Your daily drive made effortless. For the ones who cross CC Lex daily, this is for you. Upgrade your daily travels with CC Lex RFID. No more fumbling for cash. No more waiting in line. Because your time matters. Get your free CC Lex RFID today. Fast, easy, and hassle-free. Visit cclex.com.ph and click register. Fill out your information. Choose an installation site and present the QR code sent to your email to the CC Lex RFID installer at our customer service centers. No time to register ahead. Walk-ins are welcome. Drop by the customer service centers and we'll have your CC Lex RFID registered and installed on the spot. Fast service, zero stress. Enjoy seamless and faster travels. Thousands of daily travelers have already made the switch from cash to CC Lex RFID toll payments. Don't get left behind. Choose convenience. Choose CC Lex RFID today.
Masin Country Lodge and Restaurant, located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858. Definitely countrylicious. On behalf of Fairchild Cooperative, I would like to thank all the members who have been with us all these years and who continue to support and patronize our services. At this time, I would also like to invite new members who will be part of our growth and push forward for a bigger cooperative movement, not just in Region 7, but the entire country of the Philippines. Fairchild Cooperative. Your cooperative, your community, your partner for life. Celebrate Sinulog Festival 2026 with Chilen Chicharon. Craving that ultimate fiesta crunch? Message us on our Facebook page now for your favorite Chilen Chicharon. Pit Señor! Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 180 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone numbers 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Balik sa atong mga balita, LGU Lapu-Lapu padayong nakig-negotiate sa usa ka pribadong landfill sa lungsod sa Konsolasyon aron didto maglabay og basura human sa insidente sa Binaliw. Sukad sa insidente ni atong Enero 8, wa na hinuon mahunong ang pagkolekta og basura sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Padayon pang nakig-negotiate ang LGU Lapu-Lapu ngadto sa usa ka pribadong landfill sa Konsolasyon tungod kay sa kasamtangan wa pa sila'y kalabayan human sa trash light incident sa Binaliw ni adtong Enero 8. Matod ni Mayor Cindy Chan nga didto usab sa pribadong landfill sa Binaliw ilabay ang mga basura sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sukad sa insidente sa Binaliw, wa hinuon nahunong ang pagpangolekta sa basura apan sigon pa sa mayor nga sukad kagahapong adlaw wa una giadlaw-adlaw ang pagpangolekta. Sa pagkakaron, temporaryo unang gibutang sa Material Recovery Facility sa sitio Dumpsite Barangay Mactan ang ilang mga nakolekta. Apan gidugang ni Mayor Chan nga hapit na usab kini mapuno mao manghinaot siya nga matugutan silang makalabay didto sa Konsolasyon. So actually, originally dito ta sa Konsolasyon. And then when natong na-close kay na ay nibuto, nibalik tas Binalyo. So karon we want to resume unta gyud sa Konsolasyon. So we're hoping na ma-approve ta within today. Atong private hauler ang nag-negotiate because they have the contract with Asian Energy man siguro na angan sa Konsolasyon. Samtang makigalayon ang mayor sa kapulisan ug sa barangay aron nga masikop o maisyuhan og citation ticket ang kadtong maglabay og basura sa kadalanan. Ang kanang mga uban na nasa subdivision or kwan wise kayo na sila pod ilang ilabay sa daplis daan niya or they hire e-bikes or tricycles na mo labay bisag asa. So Crystal Joy Filerca, CCTN News. Pagkahugno sa Binaliw Landfill ang ayang hinuklugan sa tanang Sugbuanon bahin sa responsableng paghipos sa mga basura gikan sa kabalayan. Kini ang nahimong panglantaw ni Mayor Nestor Archibal nunot na usab sa hugot nga pagpatuman sa mga balaod kalabot sa solid waste management. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Napaglantawan ni Mayor Nestor Archibal nga usa ka wake-up call ang nitabong pagdahili sa mga binukid nga basura sa pribadong landfill sa Barangay Binaliw, dakbayan sa Sugbo. Tungod dini, apektado ang mamahimong dagan sa LGU
bahin sa striktong pagpatuman sa segregation ordinance entero dakbayan. Nasarang mabot sa 100 million pesos ang nakuang revenue sa syudad gikan sa pagkolekta lang sa mga basura. Karong adunay temporaryong kalabayan sa basura ang syudad ginimutang sa lungsod sa Konsolasyon sudto sa Kabuuan. Nangita ang LGU og permanenteng dapit aron didto na itapok ang mga hinakot nga basura. Maong kinanglanon ang kooperasyon sa publiko ug sa managlayong mga sektor. Ingon man ubang mga establishmento aron matuman ang kasamtangang mga lagda sa gobyerno bahin sa solid waste management. Ilabi na nga gamiton karon sa syudad ang 30 million pesos alang sa waste management ug disposal karong gipaubos na ang syudad sa state of calamity. So what we're trying to do now, nag-una ang atong plano pero naigo na hinuuntay aning problema. So that's why the more we're asking you nga tabangan nato atong syudad. That's a wake-up call, I agree with that. Tuon ini gitahasan sa Department of Environment and Natural Resources ang Environment Management Bureau 7 og regional office nila nga magbaton og mas malungtarong kasulbaran sa pag-ipo sa basura. Lakip sa imong lakang mao ang pagpangita og temporaryo nga landfill, posibleng kabaguhan sa mga lagda bahin sa waste management plan ug ubang alternatibong kasulbaran sa paghipos sa mga basura. Maong kinanglanon ang tinabangay sa mga stakeholders dungan sa pagpangita o gustisya sa gidangatan sa Binaliw Landfill. As of 1 p.m., nisaka ngadto na sa 18 ang ihap sa mga nakalas human sa nagpadayong search and rescue operation. Sa ihap gikan sa Cebu City BFP, 18 na lang ang kasamtangang gipangita, samtang 18 usab ang nabaalim pa sa Tambalanan. Ipaubos sa day of mourning ang dakbayan sa Sugbo karong Enero 16. Usa ka semana human sa nahitabong trash line isipagbangutan ngadto sa mga namatyan human sa pagkahugno sa private landfill. Gian Navarro, CCTN News. Makigduyog ang Archdiocese of Cebu sa patuman nga day of mourning sa dakbayan sa Sugbo karong Biyernes, Enero 16. Giyawag ni Archbishop Alberto Oy ang tanan nga mga parokya nga muhalad og misa alang sa kapahulayang dayon sa mga namatay sa trash slide sa Binaliw Landfill. Gipanalanginan sa Arsobispo ang kapahulayan dayon sa mga kalag ug paghupay sa mga kabanay niini. Samtang giabagan sa Parish Caritas gikan sa Barangay Pulang Bato ang mga apektado nga mao nga trahedya gikan sa espiritual hangtod na sa corporal works. Mga dagkong patigayon sa nasod o kalibutan gihangyo sa Kapitolyo nga mobubo og puhunan sa kalungsuran. Gipakita sa nagpadayong Cebu International Investment Summit ang bintaha sa mga ikadalit nga probinsya aron kabutangan sa mga dagkong negosyo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipaygayon sa Capitol Social Hall ang upat ka adlaw nga Cebu International Investment Summit nga gitambungan sa dili mo menos 200 ka mga delegado gikan sa nasod ug ubang dapit sa kalibutan. Sukad niadtong Lunes gipakita sa mga opisyal sa Kapitolyo ug dinapit nga speakers kung unsa man ang ikadalit sa mga kalungsuran sa probinsya ngadto sa mga dagkong magpapatigayon. Gituki usab ang mamahimong ikaalagad sa Cebu Provincial Government aron dili maglisod ang mga investors sa pagpasulod na sa ilang negosyo. Matod sa Investment Promotions Officer nga si Paulo Uy nga ipatuman ubos sa kasamtangang administrasyon ang ease of doing business nga mo'y gitinguha o gihimo sa kagamhanan. Gipasabot iya nga ang Kapitolyo mo'y maglihok sa pagproseso sa manalang sa gikinahanglanong mga dokumento. Tungod kay naa na tay desk nga inig-abot dito sa atong opisina, kita nay mo palihok sa ilang papel. So di na sila kinahanglan mo adto og perting layo kay para lang makakuha og mga permits kay kita nay mo lihok para nila. Nagahigayon usab ang mga patigayon sa pagpadangat sa interes ngadto sa Kapitolyo aron pasudlan ang ilang mga panginabuhian sa kalungsuran. Human sa mga diskusyon, magsabot ang mga investors ug ubang business partners alang sa pagpahaom sa mga ibutang nga patigayon kon business matching. Gitata usab di Uy nga makabenepisyo kadugayan ang mga konstituente sa kalungsuran kay nay mga nagpaabot nga kahigayunan sa pagpanarbaho pinaagi sa mga investors. As the
summit nagkuan padayon ang program. So nanay mga interest nga ipakita sila nga oy nindot man gyud di ay kaayo dako og potential ang Cebu as an investment destination. Samtang gihangyo ni Gobernador Pamela Baricuatro ang mga investors nga saligan ang kasamtangang liderato sa Kapitolyo tungod kini sa gipatumang mga sistema nga sayon og pagpatigbabaw sa transparency sa panggoberno. Kaya lang niya mas mapakusgan pa ang potensyal sa isig kalungsod aron hayan mas mapalambo pa ang palibot. We offer clearer rules, more predictable processes, and a government ready to engage as a partner, not as an obstacle. Ian Navarro, CCTN News. Kung gibasura sa Provincial Prosecutor's Office ang reklamo ni Byron Garcia batok kang Cebu Governor Pamela Baricuatro tungod sa giingong illegal nga pagsulob og SWAT uniform. Nakita sa prosecution nga dili paigo ang mga pasangil sa kanhi jail warden nga si Byron aron palig-unon ang ebidensya. Suma pa sa gilotang desisyon nga wa na ma-establish ang instant complaint ni Garcia. Kay nakita nilang gi-edit lang sa computer ang pagsulob ni Baricuatro og uniform sa mga otoridad. Dugang paniana nga way nahitabong improper ang pagsulob sa mga uniforme kay way intensyon nga libugon ang publiko. Gitataw ng daan ni Baricuatro nga usa lang ka birthday gift ang maong litrato gikan sa Cebu Provincial Office isip pag-ila sa kasamtangang liderato. Mosunod, big-time drug distributor ug tulo ka mga kauban nadakpan sa dakbayan sa Naga. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, tagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Let your appetite be just right at Sixto and Bening Meat Store. Sixto and Bening Meat Store specializes in chorizo, tocino, beef, and pork tapas. Sixto and Bening Meat Store is located at stall number 4849, Unit 1, Meat Section at the Carbon Public Market, Cebu City, with telephone numbers 256-1581 and 259-6569. It's the place where you can find the best meat deal in town. Buying your fresh meat at a low price? Come to Sixto and Bening Meat Store. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at MP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667.
na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Experience the power of BOGO Cable Television Incorporated, the fastest and most accessible internet service. Stay connected anytime. Lightning fast speeds for seamless streaming, gaming, and browsing. That's why we're proud to offer BOGO Cable TV, the fastest and most reliable internet service designed to meet the needs of everyone. Perfect for work and business. Enjoy uninterrupted video calls and quick downloads and uploads. Connect multiple devices without losing speed. Gaming. Zero-log gaming with ultra-low latency. Experience every frame with high-speed connections. Entertainment. Stream your favorite shows and enjoy watching cable TV. For internet inquiries, contact us. BOGO Cable TV Inc. Better service. Better connectivity. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now! Problema mo ba ang mahinang internet connection at malabong cable TV reception? Huwag mo nang problemahin yan dahil nandito na ang Field Products. Ang Field Products ay nag-o-offer ng internet bundle. May internet ka na, may cable TV ka pa. Garantisadong mabilis ang iyong internet connection at malinaw ang iyong cable TV reception. At hindi lang yan, meron silang mga branches sa Calbayog City, located at Bernatis Compound, Barangay Kapuukan, Calbayog City. Contact number 0917-320-5871 or 0998-989-6088. Follow and like their Facebook page, Field Products Calbayog, San Jorge Office, located at Maharlika Highway, Barangay Mancol, San Jorge, Samar. Contact number 0936-047-0263. Catbalogan City Office, located at Taft Avenue, City Proper, Catbalogan City. Contact number 0917-322-2604. And Northern Samar Office, located at Door
Store number 3, Narcisa Sual Building, near Hunarton Gasoline Station, Barangay Kinabranan, Allen, Northern Samar. Contact number 0927-164-8695. Phil Products Service Television Incorporated. Balik sa ato mga balita, big time drug distributors sa tulo ka mga kauban nadakpan sa buy-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 7 o kapulisan sa syudad sa Naga. Walo nila kun 8 ka kilo nga gituoang shabu nga mukantidad og 54.4 milyones ka pesos na sakmit sa mga operatiba. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. 8 ka kilo nga gituang shabu nga makantidad sa 54.4 milyon ka pesos sa nasakmit sa Philippine Drug Enforcement Agency atol sa buy-bust operation dito sa sitio Suba, Barangay Tuyan, Sud Sanaga, alas 11:25 kagabi nga may resulta sa makasikop sa 4 ka mga suspitsado. Nadakpan sa PDEA 7 ang ilang target sa operation nga giila ni Director Joel Plaza nga si alias Clifford, 47 anyos, driver nga taga South Poblacion, Sud Sanaga, nga giila nga big time drug distributor. Lakip sa nadakpan ang kauban ini nga silang alias Maricel, 39 anyos, taga Tuyan, Naga, alias Joseph, 52, driver, taga Luok, Mandawi, ug alias Barbara, 29 anyos, online seller, nga taga Umapad, Sud sa Mandawi.
ang mga personnel sa PDEA-7 Cebu Provincial Office ug PDEA-7 Intelligence Section uban sa mga sakop sa Naga City Police Station, PNP Drug Enforcement Group, Cebu Police Provincial Office, Naval Forces Central ug Coast Guard District Office miro sa bypass operation nga resulta sa manampuson nga pagkasakmit sa illegal nga drugas. Lakip sa nasakmit ang 7 ka cellphone, bypass money ug ang mga ATM cards nga naa sa kustodiya sa PDEA-7 Laboratory Regional Office alang sa himuon nga chemical analysis. Mato ni Lia Alcantara, Information Officer sa PDEA-7, nga niadto pang Abril 2025 gipaubos sa case build-up si Clifford ug gingon makabaligya kinig 5 ka kilo nga Cebu matag semana. Ang iyang area sa distribution mao ang Negros Oriental, Tibok Central Visayas ug Mindanao, din dinagko ang madawat nini nga supply sa Cebu gikan sa kauluhan. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., ang hepe sa kapulisan sa probinsya Sugbo, bibutyaga nagpadayon pa ang follow-up investigation uban sa PDEA-7 aron ilang masubay ang mga koneksyon ni Clifford. Gipahibaw ni Mangilin nga base silang gihimong background investigation, ilang nasayran nga usa ka national level drug personality si Clifford ug siya usab ang nagsilbing amo ug doon na siya daghan nga mga gaway nga moapod-apod sa supply sa Cebu. Well, based on our monitoring and surveillance, this is a high-value individuals on a national level. He has been operating not only as mentioned in the provinces earlier, but we have also monitored some part of the Visayas region or provinces under the Visayas region. So, indeed, we have already identified the possible areas that he operates, including the entry points to the province of Cebu. Si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga personal nga bisita sa buhatan sa PDEA-7 miangkon nga ang ginaganon sa nakuha nga illegal nga druga sa lalawigan sa Sugbo makaalarma ug mauni ang dako niya nga hatagan og pagtangad gumikan kay makaapekto kini sa kaugmaon sa kabatan-on sa probinsya. Mibahad ang gobernadora sa mga nalambigit sa pagpahihot sa illegal nga druga sa probinsya sa Sugbo nga gukdon kini sa mga tinugyanan sa Malaod ug nasayin na sila kung kinsa kini. It has always been my stand against illegal drug, that there should no illegal drug operations here in the province of Cebu. Ang akong directive nila, ipadayon ang pagkukod ani mga illegal drug operators pero sa probinsya sa Cebu. And you're warning to those involved in illegal drug operation. You know who you are. It will be a matter of time. There will be a day of reckoning for you. Giangkon sa kapulisan og PDEA-7 nga ang dako kaayo nga hagit nga ilang giatubang sa problema sa illegal nga drugas sa Central Visayas, ilibina ang isla sa Sugbo tungod sa kadaghan sa mga entry points. Bisan pa man niini gibutyag ni Mangilin ug ni Baricuatro nga ang giumol nga interagency task group magtinabangay aron mapugnan ang pagsulod sa illegal nga drugas sa Sugbo. Again, we will take the lead and instruction of our governor. We will wait. We will organize the interagency task force under the office of the Honorable Governor to counter all of these illegal drugs operations. Not only illegal drugs operations, but of course, as earlier reported, we were also were able to confiscate or intercept the influx of smuggled cigarettes. So, we've already given the instructions and directive to the provincial police office that we have to keep the province safe. No, and that's why we have to beef up operations against illegal activities in the province, and now we are prepared for that. Aren't we? Yes, Cornelia? Yandam na ang kaso kanapasan sa Section 5 ug 11, Article 2, Republic Act 9165 batok sa upat ka mga suspitsado nga naa sa kustodiya sa PDEA-7. Arnold Bustamante, CCTV News. Naabtan sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ang taxi driver o sidewalk vendors nga nanghingusog og shabu. Kung naghingos og shabu, so sa ka-drug den sa may sitio Granada, Barangay Kiyot, ning Dakbayan sa Sugbo, kagabi. Lakip sa nadakpan, ang target nga mao'y nagpadagan sa drug den nga si alias George, 43 anyos, nga nagpuyo usab sa mga dapit. Nakuha sa mga sakop sa PDEA-7, uban ang Labangon Police Station, ang 18 ka mga pakiti nga gituho ang shabu nga motimbang og 11 gramos nga nagkatidad og 74 mil ka pesos ug uban pang mga ebidensya. Giandam na ang kaso nga ipasaka batok sa mga dinakpan. Gibutyag sa PDEA-7 nga ang silot sa pagpadagan og drug den tibuok kinabuhi
o pagkabilanggo og multa nga 10 million pesos. Mga batan-o nalambigit sa rambol gawa sa eskwelahan sa Barangay Banilad, siyudad sa Mandawi niadtong Lunes. Tungod sa hitabo, mas pahugtan pa sa barangay ang seguridad sa mga dapit. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa CCTV footage, makita nga nang lakaw ang mga estudyante gikan sa Banilad National High School. Ang bayong-bayong nga lalaki nga naghubo og sinina daw adunay gipaabot nga moagi. Og sa dihang milabay ang usa ka estudyante, gibabagan o gisukmag og kalit o gitabangan sa grupo. Mitabang usab ang ubang estudyante. Taod-taod ni ini, adunay lalaki nga hingtod ang pangidaron nga miuwang sa away. Mato ni Kapitan Greg Yap nga nakuha ang footage alas 11:40 ni adtong Lunes. Wala pa masayod ang barangay sa hinungdan sa panag-away. Giawhag niya nga mopasaka og formal nga reklamo aron mapatawag ang mga bata ug ang ilang mga inahan. Wa ko kay bawal lang jud. Wa pa jud ako makuan ni unsa jud ni sila. Mo gusto ko makigstorya. Kung ana tog complain, natay formal complain, ipatawag nato kung kaila jud mo adto, ipatawag nato ang ginikanan kung minor na sila with adtong bata. Kay para maistorya nato unsa jud sila. Kung dili sad gud ta ang di man sad kapatawag diretso ang barangay, at least na i-complainan. Matod sa kapitan nga mao pa lang ang unang higayon nga nahitabo kini. Gimanduan na ang mga tanod nga walay tugutan nga magtambay o magpondo sa lugar. Karon nihangyo sad ko sa police nga pabutangan jud nato diha sa kay naa mo na standby police before nga tungod gud aning atong naabot nga sinulog festival ipang pull out ni sila. Plano usab sa kapitan nga ipatawag ang principal sa eskwelahan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes. Ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinig hapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47.